Church, tayo pong lahat ay tumayo at ating papurihan ang ating Panginoon. At ito ang pasimula ng bagong annual year. At ito ang simula ng bagong buwan. Kaya ibigay natin ang pinakamataas na papurit pasasalamat sa Panginoon. Ibigay natin ang pinakamalakas na papurit pasasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah! Ang lahat ng anak ng Diyos ay sumilala. Hallelujah! Amen, Lord. Because you are good in our life, O Lord. One church, sing it out. Lord, you are good and your mercy endureth forever. 'Cause Lord, you are good, say. You are good.
Isipan para sa iyo, Panginoon. We welcome you, Holy Spirit, in this place. Oh, hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. We worship you. We adore you. And you are worthy of all these praises. In Jesus. Ang church, patuloy natin na yan. Banal na Espiritu sa mga oras na ito. Oh, Lord. Because you are ready with hope. Inspiration.
Christ, my living hope. Hallelujah, He's the one who sets me free. Hallelujah, and you have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ. My name is Hallelujah. Hallelujah. Praise the one who sets me free. Hallelujah. Yes, Jesus. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Praise the one who sets me free. Hallelujah. Tawag sa pagsamba mula sa awit 77, talata 1 hanggang 6, ganito ang sinasabi. Si Yahweh ay naghahari, magalak ang buong mundo, magsaya naman at magdiwang, lahat kayo mga pulo. Ang paglihid niyang ulap na puno ng katiliman, kaharian niya'y matuwid at salib ng katarungan. Sa unahan niya'y apoy, patuloy na nag-aalab, sinusunog ang kaaway sa matindi nitong linas. Yaong mga kidlat niyang tumatanglaw sa daigdig, kapag iyon ay namasdan, ang lahat ay nanginginig. Ito nga mga kabundungan ay madaling nalulusaw sa presensya ni Yahweh. Diyos na sandaigdigan, sa langit ay nahahayag na ang kanyang katuwiran. Sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Para po sa pagmulang awit, awitin po natin ang Holy, Holy, Holy.
Panginoon, isang mapagpalang umaga po sa inyo. Maraming salamat, Panginoon, sa panibagong buhay, panibagong pag-asa, Panginoon, na ipinaranas mo sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa mga pagpapala mong hindi mo ipinagdadamot, pagpapala mong siksik, liglig at umaapo, Panginoon, na ibinubuhos mo sa amin, gayon din, Panginoon, sa pamilyang aming kinabibilangan. Maraming salamat, Panginoon, sa isang linggong nagdaan. Maraming salamat, Panginoon, sa mga bagay at tagumpayan, Panginoon, na ipinaranas mo sa amin. Humihingi po kami, Panginoon, ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Ito man ay hayag o lihim, kasalanan sa isip, Panginoon, sa gawa at salita, na dahilan, Panginoon, upang masugatan ang iyong puso. Patawad, Panginoon, sa aming mga mata, kung hindi ito nakakakita ng mga magagandang bagay, Panginoon. Patawad, Panginoon, sa aming mga labi, kung ito man, Panginoon, ay nakakapagsalita, Panginoon, dahilan upang ang aming kapwa ay magkaroon ng sulat, Panginoon. Patawad rin po, Panginoon, sa aming mga kamay na ginagamit namin, Panginoon, sa pagpupuri sa iyo, ngunit ito din ang kamay na gumagawa ng kasalanan, Panginoon, na hindi mo nais. Patawarin mo, Panginoon, ang aming mga puso kung ito ay hindi nagiging tapat sa iyo sa maraming bagay. Ngayon, Panginoon, kami ay dumudulog sa iyo, humihingi ng kapatawaran, humihingid kami, Panginoon, ng lakas upang magamit namin, Panginoon, sa susunod na linggo na aming tatahakin. Nawa, Panginoon, gabayan mo po ang bawat isa, gayon din ang aming gagawin sa ngayon, Panginoon. Nawa maging maayos, nawa ay maging matahimik, Panginoon, gayon din ang anak mo ititindig. Ang bawat salita mamumutawi sa kanyang mga labi ay magsilbing tabak, Panginoon, na susugat sa aming puso. Ikaw ang magpakahayag sa aming buhay. Sa iyo ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sinasampalatayanan ko ang Diyos amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at sa Jesucristo na anak ng bugtong niya, Panginoon natin na sa liwagan ng Espiritu Santo, ay pinanganak ng Birhen Maria. Nagtundang ng hirap sa katulad ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay ay pinilipin. Sa ikatlong araw ay nabuhay sa mga patay, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto upang hukuman ang nabubuhay at namamatay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang muling pagkabuhay ng katawan, at ang buhay na walang hanggan. Amen. Ngayon po, ating maririnig ang awit ng mga ng bata mula kay Daniel Rich Surao.
Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Blessings comes deep. Your grace is more. Your grace is found. Is where you are. Where you are. Lord, I am free. Holiness is Christ in me. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. So teach my soul to rise to you. When temptation comes my way, and again instead I fall on you. Jesus, you're my hope and stay. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. You're my one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Nangyayari po ang mga bata dito sa harapan. Para po sa pangungunang panalangin ni kapatid na Marvin Santos. Yan mga bata, ito muna sa harapan. Sige po, inaanyahan po natin ang iba pang mga bata na pumunta dito sa harapan upang sama-sama po natin silang ipanalangin. Sige po, ilapit po natin sila sa ating Panginoon. At ay manalangin, O Diyos, lubos na nagagalak, Panginoon, ang aming mga puso. At higit, Panginoon, ay alam namin na mas nagagalak ka, Panginoon, sapagkat nakikita mo na may mga munting bata, O Diyos, na sa murang edad nila ay alam nila, Panginoon, ang responsibilidad at alam nila, Panginoon, kung paano magbalik ng paglilingkod at pagpupuri sa iyo. Ang aming dalangin, O Diyos, sa mga munting batang ito, ay gabayan mo sila, Panginoon, sa kanilang pag-aaral, sa kanilang paglalaro, hanggang sa kanilang paglaki, Panginoon, at maging sa paggamit ng kanilang mga pangarap. Ngayon din ay inilalapit namin sa iyo, Diyos, sa kanilang mga magulang, na nawa, Panginoon, ay patuloy mo silang pagpalain upang sa lahat ng pagkakataon at oras ay maibigay nila, Panginoon, ang pangangailangan at masuportahan nila, Panginoon, ang kanilang mga anak. Sa iyo kami, O Diyos, nagpupuri at pinagpapasalamat namin, Panginoon, sa iyo ang lahat ng bagay at ang maging buhay ng mga bata nito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa aking pagbasa, ang banal na kasulatan sa mga sulat kay Apostol Juan, kabanata 17, mula talatang 20 hanggang 26. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, pati ang mga mananalig sa akin dahil sa pakayag ng aking mga tagasunod.
Ama, maging isa nawa silang lahat. Kung paano ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo. Gayon din naman, maging isa nawa sila sa atin upang ang mga tao sa daigdig ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin. Ibinigay ko na sa kanila ang karangalang ibinigay mo sa akin upang sila ay ganap na maging isa. Tulad mo at ako na iisa. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang lubusan silang maging isa. Dahil dito, makikilala ng mga tao sa daigdig na isinugo mo ako at sila'y minamahal mo, katulad ng pagmamahal mo sa akin. Ama, sila ay ibinigay mo sa akin at nais kong makasama sila sa kinaroroonan ko upang makita nila ang karangalang ibinigay mo sa akin, sapagkat minahal mo na ako bago pa nilikha ang daigdig. Mapagmahal na Ama, hindi ka kilala ng mga tao sa daigdig, ngunit kilala kita at alam rin ng mga ibinigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinakilala na kita sa kanila at patuloy kitang ipapakilala upang ang pagmamahal mo sa akin ay manatili sa kanila at ako ay manatili rin sa kanila. Pinagpala tayo ng Diyos sa pagbasa ng kanyang mga salita. Amen. Sa ating Panginoon.
sumusunod. Frank Venturia, Roland de Galicia, para sa building band, Marian de Guzman, at sa kite po si Natasha Nicole Silva. Aming dakila Diyos, na ito po ang mga handog na ito, bunga na kanilang pagpapagal at patuloy na pagtitiwala sa iyo. Maraming salamat po. Patuloy na buhos mo ang iyong masaganang pagpapala sa kanilang mga kaisamo tulad ng aming pagbasa. Patuloy na nagtitiwala sa iyo na ikaw ang siya mangangalaga ng kanilang buhay, kalakasan ng kanilang kabuhayan, hanap buhay, o anumang mga pagpapalang material na ito. Ikaw ang Diyos na siyang bukan ng buhay na aming pinagtitiwalaan. Salamat po. Ito aming dalangin sa mga pangyariang pangalan ni Jesus. Amen. And po maririnig natin ang pinaghandaang awit ng ating mga kalalakihan. Tinatawagan po ang mga kalalakihan dito sa harapan.
Salamat po. Bakit parang kaming lahat pinagpapawisan dito? Magandang umaga po muli sa ating lahat. Pwede ba natin muli palakpakan ng Diyos, mga kapatid? Hindi ko alam kung bakit parang kinakabahan pa rin ako. Halos magtatatlong taon na kali sa ako, aking ministerial na paglilingkod ay nakakaramdam pa rin ng mas maganda na yun. Mahirap tayo masyadong relax, kampante. Maganda raw po yung 20-30% ay Diyos pa rin. Sa Diyos pa rin tayo umaasa. Kaya po yung masyadong confident sa pagsasalita, hindi po totoo yun. Masyado nang nagtitiwala sa sarili. Kung hindi hanggat maaari sana ay sa Diyos natin ipagkakatiwala na. Amen? Parang mahina yung palakpakan kanina. Palakpakan natin yung paglalagyan ng Diyos. Sana mas malakas yung palakpak mamaya dahil ngayon po ay kaarawan ko. June 1. Wala nyo kung ilang taon na ako. 56. 56? Pakibigyan nga ng consolation, 40. Plus 15 years. Plus 15 years. Ako po ay 55 na ngayon. 55 na. Yeah. Dahil ngayon ay nagugulat ako. Baka ito ay dahil first Sunday, Holy Communion natin, kaya marami. Kaya marami. Ganoon naman po yata talaga pag bago yung pastor, yung manggagawa, marami, dagsa, parang anniversary. Last week of April yata ang inyong church founding anniversary. Tama po ba? Wala daw petsang hindi alam, basta last week. Tatapat. Last week of April. Basta tatapat. Tama naman si Laiko. Ikaw ba, Laiko? Ayan. Pagkabat ilang araw pa lang kami dito, pagdating namin, mag-aalauna na kami nakatulog ni Ate Merlin dahil hindi ko alam. Sabi nila, Pastor, nakatulog ka ba? Sabi niya sa kalalakihan. At sabi niya, pumasto yung Sabado, gawain ng kalalakihan. Alas 5 ng madaling araw, sabi ni Pangulo.
Kaya alam ko sa darating na Sabado, joint session naman natin sa Bustos Central. Alas 5 naman yun, alas 8 naman po yung joint session natin. At doon pa rin yung ating mga unfinished business, mga to be supplied na mga iglesia local or mission na kung saan ay dyan po babasahin sa joint session. At kung may mga manggagawa din na itatalaga, ay dyan din po natin maririnig babasahin din po dyan. Hindi kami namamahin, pero dahil nung naglilipat, malakas ang ulan, single motor lang po ako, parang nanakit yung mga kalamnan ko, pagod, masakit ng kaunti ang ulo, pero buti na lang, hindi nagtulog. Sabi ko, hindi pwede, bawal. Bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mahal ang gamot. Pero, salamat po dahil naging kampante kami, maligaya kami sa pagtanggap po ng Inaon United Methodist Church. Ano po, pwede ba natin parang sinabi ko na po yun, talaga bang mainit? Parang kinakapa ko pa kayo. Hindi ko alam kung anong klase ng sermon ang gusto ninyo. Yung sermon na kumakain ako ng blade, tumatawid sa alambre, hindi ko alam kung saan ko matutumbok ang mga puso ninyo. Binabasa ko pa kayo. Kaya kung mapapansin ko ninyo, nakikipag-usap ako mata sa mata. Binabasa ko po kayo na. Binabasa ko po kayo. Kung anong klase ng ugali, may iba-iba ho tupa eh. Di ba, andyan kami sa Ate Aimee. Iba-iba po yan. Kaya depende sa klase ng mga alaga, babasahin mo sila para magkaroon kayo ng magandang ugnayan, komunikasyon. Hindi mo pare-pareho. Sa edad lang, yung age gap tayo, age gap eh. Ano ba? Sa edad lang, iba ang trato natin sa kabataan. Kagabi po, usap na kami. Orientasyon, maikling orientasyon. Pero dahil po ngayon June 1, birthday ko, ako rin ba magdadrive ng Malabon, Tumalabon? Birthday ko naman. Baka naman pwede accepted na ako, Kuya Doming. Si Kuya Doming, local pastor pala po ako, candidate to the ministry. Inquiry. Nandun na yan. Ngayon nagkita kami, parang hindi pumayad ka lang ng konti, pero yan pa rin yung itsura mo, Kuya Doming. Pero, yan, kilala po ako pati ang nanay. Kaya, gusto ko mas malalim pa, mas malalim pa ang ating pag-uusap, pag-ugnayan sa isa't isa. Dahil ilang araw pa lang naman kami dito, sa darating na Sabado, sabi ko nga, baka meron okay lang, sige. Kung ayaw nyo, kung kailangan ako mag-drive na papuntang Dulong Malabon, change outfit agad. Kailangan naka-jacket, naka-salabi na. Malayo-layo ba? Ilang kilometro ba yun? Mga 1 kilometro? O kailangan, alam din natin ng kilometro. 4 kilometers. 4 kilometers. Sige na nga po. Pero alalahanin yung birthday ko ngayon. Nangunsen siya. Inusik natin. Gusto ko ipakilala yung aking mga anak. Narito sila. Si Isabel Lea, yung aking anak. Yung nasa huli din, si Mayan. Yan po sila. Pinuntahan ako dito ngayon. Sila po yung mga anak ko. Nandito lang sila sa gawing Kalumpit, Malolos. Malapit na sila. Akala ko hindi sila dadating. Malapit na ako magtampo. Yan ang trademark natin, di ba? By DOT. Kapag hindi tayo nagtampo, hindi tayo Methodista. Tama? Sabi, Methodista, Tamporista. Magkarain. Magkarain lang kasi, di ba magkarain? Methodista, Tamporista. Pero hindi na tayo Tamporista ngayon. Amen? Palapakan natin na, hindi na. Kasi talagang nag-ugat na yun. Inugat na yung pananampalataya. Hindi na mababaw. Malalim na. Paano natin sasabihin hindi malalim?
Meron na kayong mission sa DM, sa Dulong Malabon na kahit hindi pa nakikita ay sabi nila, marami din daw kaani doon, marami din mga converted. Kanina nakasulubong ko mga converted, yung isang kalalakihan. Nasaan ba yun? Si Kuya, ayun, naka-blue. Ayun, taas ang kamay. Kapatid daw natin siyang Romano, pero pumunta siya rito eh. Hindi ko alam kung ako gusto mo makita o ano. Yeah. Parang unti-unti mo na nakukuha yung gusto ninyong mensahe. Kailangan yata ako yung komedyante, yung preacher dito. Lumisan, haluan natin ang... Yan ang normal. Normal natin. Normal sa pagkatawa. Gusto natin maging masasabi nga eh. Tawa, halakhak is the best medicine. Tama? Tawa or halakhak is the best medicine. Gusto rin namin yun. Sana tayo lahat. Sana all. Pero hindi yun ang talagang nangyayari sa tunay na kalag, sa tunay na buhay. Dahil alam natin, meron tayong kani-kaniyang mga obligasyon, kanya-kanyang mga priorities, mga kapatid. Iba-iba. Napansin ko, wala kayong Sunday school. Walang Sunday school. Bakit? Nag-uusap pa naman tayo sa June 8, ating SPPR. Dito ako magdidikit ngayon, SPPR. At saka sa finance. Sino ang finance? Nag-usap tayo mga finance at yan mga matatalik ng kaibigan sa iglesia mga kapatid. Matalik na kaibigan niya. SPPR, housing, finance, at higit sa lahat, treasurer. Joke na mga kapatid. Si Ate Marliho ay magtatampo sa kanya. Sasalubong ko yan. Pagka hindi ko nakakamay na. Nag-usap na ako kami niya. Yan ang trabaho niya. Mga may gusto hindi ko nakamayan. No? Iparating nyo agad sa SPPR. Pag meron din siya, ireklamo nyo. Pag hindi kayo nakamayan. Ireklamo nyo siya. Complain nyo. At tayo naman ay talagang kahit na ilang araw pa lang, gusto namin maging maayos sa ating ugnayan. Alam natin, maayos na ang lahat. Pagdating ng mga magagawa, lalo na, 80%, 90% ay lumipat. Tatlo lang halos yung hindi. Tatlo lang halos yung, hindi ko nababagitin, pero tatlo lang. Halos ay nagalaw, umikot kami. Inaasahan natin, lalo higit kami, may mga existing na. May mga dadat na kami kung ano po ang inyong kalagayan dito. Pero nais pa rin namin magpahayag ng aming mga salubin, ng aming damdamin kung saan bahagi pa kami makakatulong po sa inyo. Sabi nila, Pastor, yung worship ganito, baka meron po kayo gustong bago. Existing. Kung ano yung dinatananin, yun muna gagawin natin. Kaya by June 8, ito po tayo magtatanungan muna sa isa't isa. Magtatanungan tayo tungkol sa pananalapi ng iglesia, tungkol sa kalagayan, higit sa lahat yung ating mga misyon. Tanungin natin, bakit nawala yung Sunday school? Ipapaalala ulit natin. Mula sa ating Manila Episcopal area, meron tayong sinasagawa mga care groups. Sino-sino na ba mga care group leaders po dito? Care groups leaders dito. Kasi, pagka nawala sa atin yun, hindi totoo yung buklod na yan. Kasi doon po naka-anchor dyan eh. Hindi totoo yung buklod na yan pag hindi mo natin nagagawa yung ating obligasyon sa ating kapama. Meron tayong DM, Dulong Malabon Mission. Pero ito isang holistikong pamamaraan ng paglilingkod ng iglesia. Sabi nga nung ating Manila Episcopal Area 32nd regular session na ginanap sa Malolos, sa Nari Hotel. One in Christ, one in each other, one in mission. Puro one. Kaya kita po ninyo, one, laging one. Tama-tama naman. Tama-tama mga kapatid. Sino ba ang hindi gustong nagkakabuklod? Sino ba ang hindi
Pag sinabi kasi buklod sa ibang salita, gapos, nakagapos, nagpapagapos tayo, nagpapatali tayo, nagpapasakop tayo. Yun po ang ibig sabihin lang pag binasa niyo sa ibang terminolohiya. Pag sinabing buklod, nagkakaisa, nagdadamayan. Hindi ba? Nagtutulungan, paangat ay taas, hindi naghihilaan pababa, kundi nag-aangatan pa itaas. Tama po ba yan? Ganun po. Kaya gusto natin patunayan ito dahil sabi niya, hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa pahayag ng aking mga tagasunod. Tayo mismo, mga tagasunod ang magpapahayag noon, ang magsasabi po noon. Sa atin mismo manggagaling yung trademark, yung mismong katunayan, katibayan. Na tayo ay talagang nagkakasundo, nagkakaisa. One in mission, one in Christ, and one in each other. Yan po ang bagong tema ng ating Manila Episcopal Area. Amen? Pwede ba natin palakpakan ng Diyos kung talagang tayo nagkakaisa? Ayan. Nung nakaraan ay pagdating namin, sabi ko, sino kaya ang SPP? Kausapin ko, sino kaya? Kausap ko na pala. Si Ate Ivy na pala yun. Kung kaligalino pa ako nagtatanong, siya na pala yun. Kaya, hindi lamang tungkol sa welfare ng mga workers natin, ng mga manggagawa, yun ang concern ng SPP. Hindi lang ho paano kumustahin ang kalagayan ng mga manggagawa. Kasi hindi lang kaming bagong dating kami. Kasi come and go yan eh. Come and go po mga alam naman natin. At tinanong kami ng mga workers dito ay tumagal silang 4 years. May 8 years na tumagal dito. Dalawang balik. 3 years, 2 years, 4 years, 5 years. Kahit saan po kami makarating, may sasakyan. Ako rin po ang driver. Ako rin ang nagsasara ng gate. Ako rin ang nagtatapon ng basura. Kaya tinatanong ko kay Ate, anong araw ba schedule ng basura dito? Lahat ko lang pinagawa. Pati po sa Yugan, schedule po doon ay tuwing Martes at Biyernes sa Yugan. O kaya may garbage yung kulitin, garbage pa. Ako rin po nagtatapon. Sabi niya, trabaho ko ba yan? Wala ka na ron. Trabaho nga ba ng isang manggagawa? Wala ka na ron. Trabaho talaga yun ng isang manggagawa. Hindi ka pwedeng pa-complain. Trabaho. Gusto nga natin magkaisa yan. Diba? So nakikipag-isa ako sa dalahin. Nakikibuhat ako sa dalahin ng iglesia. Hindi pwedeng tipong parang pa-VIP. Hindi ako driver. Hindi ako dapat ang gumagawa niya. Totoo? Di wow. Totoo yun. Na hindi dapat sabihin, pastor ako ang admin, anong sabi na except ng bubog discipline natin, paragraph 201, point B, 201.B, bagamat tinatawag ko ng executive administrator, hindi ibig sabihin mando, ganito, di wow. Yun po ang tinuturo sa atin. Di ba, ma? Kahit nasabihin natin kami po ay nagtapos din po ako ng kolehiyo, sasabihin ko, tapos ko ng kolehiyo. Tapos din po ako ng seminaryo. Education din po tinapos ko. May education dito. Education din po tinapos ko. Hindi po pwedeng ako ay principal, ako ay ganito, ako ay accountancy. Marami po sa lugar, maraming professional, pero nakita nyo sila talagang hinamon ko sila. Pagdating sa ubusan ng Panginoon, walang aka-accountant. Walang teacher. Walang pulis. Sa ubusan ng Panginoon. Amen? Bakit naman si Jesus? Hindi naman niya trabaho yun, pero ano yung kanyang ginawang sakripisyo? Kailangan nakita natin sapagkat ang tinutukoy natin ay
may kinalaman sa pagkakaisa, pagbubuklod. Pagbubuklod, talagang may pagtutulungan. Kaya sabi ko nga kanina, gusto ko humiri. Birthday ko naman ngayon. Huwag niyo muna akong pagmanihoy, BOT. Tilalim. Nandyan po kami. Bantay kami. Hindi po kami, marami po mga manggagawa ngayon. Hindi ko naman nila, ayaw ko na rin pangalanan. Hindi na sila sa bahay pastoral tumikira. Gusto na nila, nakaseparate sila. Nakahiwalay sila. Ano kaya purpose nun? Ano kaya dahilan nun? Maliban na lang kung walang bahay at mission pa lang, wala pang bahay, talagang dapat ka doon. Pero dahil isang full-time at may bahay pa, dapat talagang doon ka tumira. Kaya ang tinawag ng parsonage, di ba, BOT? Kaya tinawag ng parsonage. Ang parsonage ay ano? Bahay ng pastor. Doon ka. Pumipis na ro. Ikaw ang ano eh. Ikaw ang overseer. Pag may kahapon may kumakatot eh. Pastor! Papikit na ako. Tatangali, mag-aalas ko siya. Opo, andyan na po. Sandali lang po. Yung hagdan niya pa naman ay spiral. Akala mo umakit sa langit eh. Sa langit na yata. Sabi ko, sa langit na kaya umakit? Pag-inaw, huwag muna. Sabi ko, huwag muna. Huwag muna akong tawagin. Pa-spiral kasi. Pastor, dyan tumatapak. Ganun ba talaga? Dahil ko sana ko, SPPR, BOT na ano eh, nang basa ng doorbell. Nasaan? Ay, kakabit pa lang. Wala. Hindi pa nakakabit. Kakabit pa lang eh. Pag meron, nakakabit na. Pero pag wala, kakabit pa lang, wala yun. Assuming. Ina-assume nyo agad, pero wala naman. Sabi dito, nasa ang trompa? Dalawang trompa nakita ko dyan. Meron pa yung trompa, nasa. Wala akong makita, hindi wala. Ganun lang yun. Huwag tayong assuming. Merong trompa dyan, dalawa. Kapatid, nagpapatugtugo ako, makakanta rin ako, tsaka meron akong morning devotion. Sa yugat po kasi nakalag ako, ang mga pastor doon, nagkakaroon sila tayo yung kasama ni Jesus, nagkakaroon sila ng morning devotion. Early riser po kasi ako. Alas 6 pa lang, makikita nyo na akong pag-alagala dyan sa lansangan. Layas po ako eh. Tiyempo ako, tulog po si Ate Merly. Pagbalik ko, kinagagalitan ako, bakit sa kagaling? Ito nyo na po. Sana nga kahit kapitsyon, BOT, yung trompa. Makipag, tayo lang ang narinig ko sermon dito, sermon ni Father eh. Pakinggan nyo naman yung sermon ko. Sermon ni Father yung narinig ko eh. Dala-dalawa yung trompa natin, sabi ko, meron, di wala naman eh, wala nakakabit eh, wala. Kung tayo assuming mga kapatid. Kabit muna natin. Pag nakita ko nakakabit, di meron. Meron na. Amen? Magkabit tayo trompa. Oo. Malapit ako bumili ng ng tawag ito mga kapatid. Kasi yun ang tagubilin sa atin, Yun ang tagubilin. Sabi nga, maging isa nawa sila sa atin upang ang mga tao sa daigdig ay maniwala na ikaw ang nagsuko sa atin. Kasi maniniwala sa atin. Walang maniniwala sa atin. Anong mga manifestation para yung mga nasa labas na sa paligid, nasa komunidad, ay maniwala sa atin. Hinahanapan tayo ng manifestasyon. Huwag kayo magugulat. Nag-order po ako ng yung megaphone. Meron ba yung Ash Wednesday dito? Yung Ash Wednesday dito? Meron. Nagpapahilig po ako sa labas eh. Pero hindi ibig sabihin nagpapahilig ako sa labas, baka hindi na kayo sumimba. Mag-aabang na lang kayo sa labas. Nagpapahilig po ako ng imposition of ashes. Palatandaan sa isa na tayo babalik sa alabok. Alabok sa alabok at lupa sa lupa. Ano natin yun? Huwag kayo magugulat. Ano po ginagawa ng pastor pagka sa bayan? Nangangarap, may megaphone. Naghahanap nga ako ng maliit na speaker dito. Hindi ko naman pwede dahil ito. Napakabigat naman ito. Kailangan pa ng kailangan natin may quality speaker. BOT. Kaibigan ko yung BOT, SPPR,
finance at treasurer. Mga kaibigan, matatali kong kaibigan yan eh. At alam kong sila'y madaling lapitan. Amen? Palakpakan natin ang Diyos, mga kapatid. At sa huli, sabi dito, Ama, sila yung binigay mo sa akin at nais kong makasama sila sa kinaroroonan ko. Ano? Merong paunang sabi si Jesus sa atin, hindi tayo makararating doon. Nang ganun-ganun na lang mga kapatid. Hindi mo natin basta-basta mapupuntahan yun. Bagaman gusto natin lahat, pumunta ron. Sino gusto pumunta na ron? Sige, sino gusto na pumunta ron? Pag-pray mo lang, gusto niya pumunta ron. Sa kinaroroonan ni Jesus, diba? Wala pang gustong pumunta ron. Pero aminin natin, lahat tayo ay pupunta doon. May dinayan pa kayo? Na hindi kayo, saan kayo pupunta? Sa baba, sa itaas. Sa taas. Saan kamay sa taas ang pupunta? Taas ang kamay. Kung malapak na malakas, ang gusto na pumunta sa itaas. Talaga naman, gusto nyo sa itaas, ano? Tanungin natin, naiinip na ba kayo? Hindi pa naman. Diba? Gusto natin pumunta sa itaas. Pero, meron tayong dapat na gawin muna. Sabi dito, buklod. Naka-highlight ko yung buklod. Basahin nyo nga ulit, Iglesia, kaysa ni Kristo, ng tao at ng ministeryo. Naku, sana talagang hanggang sa pagtulog natin, mapanaginipan natin yan. Kung pinipipre ko, bawang kaupuan, sabi ko. Ay na, bago kayo dumating, maaga pa lang, inilabas ko rin motor ko. Inisa-isa ko na yan. Sabi ko, tulungan mo ako, Panginoon. Ako'y naniliglugod sa iyo. Pagbuklurin mo yung aming ministeryo dito sa Ilawan United Methodist Church. Amen? Palakpakan natin ang Diyos, mga kapatid. Magkaisa tayo, magkabuklod-buklod tayo. Patuloy nating ipagkapos, ipasailalim sa Diyos ang ating buhay. Bagamat sa June 8, tatanungin ko kung ano-ano mga gawain natin dito sa iglesia. Nasabi nila, na wala na yung Sunday school. Marami tayong gagawin. Sunday school, care groups. Meron tayo mga manual. Meron tayo mga topic school. Buhayin natin, lalo na yung mga kalalat. Kababaihan. Anong gawain ng kababaihan? Weekdays. Kababaihan. Friday, anong oras po? 4 p.m. Hindi 4 a.m. Kasi 5 a.m. din kalalakihan. Akala ko, sa tuwing umaga kayo talaga, aaga nyo naman gumising. 4 online. Hindi face-to-face. Online. Bakit? Pandemic pa ba? May daily online. Kasi nag-online tayo pag pandemic pa. Hindi na pandemic. Sabi niya, Pastor. Kasi yung aking panawagan, pagkakaisa Pastor, hindi po ako makakadalo. Parang sinisinag po ako. Tinapat sa akin yung naka-video call, tinapat pa sa akin. Ayun, Pastor. Uubo ko pa. Buti na lang ako hindi ako makahawa. Pastor, hindi ako makakadalo ngayon. Alam niyo mga kapatid, nasa Pensilan po ako dalo. Naglilibot kami kahit 1 year pa lang ng pandemic. Sinasawin ako ng mga sabi. Pastor, saan ako pupunta? Maglilibot. Ang dami kong sumaway sa akin. Si Ate Merly po naka-face shield lang. Ako naka-face mask. Kainitan ng pandemic. Alam niyo mga kapatid, kung sino yung nagpapaalala sa amin. Sabi nga, papalitan na namin sila yung positive. Sila yung namatay. 1.2 million. Sabi mo, naglilibot kami na, kamusta na kayo mga kapatid dyan? Kailangan nyo ba ng tulong? Nakupas ka, nasa labas ka. Wala ka na ron. Basta ako, Sumula. Hello. Ano yung battery nyo? Ever ready o... local ba yun? Local?
Ano ba yung isang magandang battery? Energizer. Naglodo energy. No? Sige. Ayan, may backup. Sige, okay na. Sige. Ayan. Ano oras na po ba? Kapatid, ang sabi ni Jesus, sabi na sa atin, magkaisa. Alam ko po, nararamdaman ko yung magkakaisa po tayo. Amen? Magtutulong-tulungan po tayo mga kapatid. Yun ang aking paunawa. Birthday ko ngayon. Hindi mo na ako mag-drive patulong mo lang. Pero kung ipipilit ninyo at pakikiusapan ng SPPR, mag-drive na rin ako. Sabi ko nga ayaw kong kaaway ang SPPR, Treasury Finance BOT. Mataling na mga kaibigan ko yan. Pagpalay tayo lahat mga kapatid, patuloy tayo magkabuglod-buglod, magkaisa-isa. At tulad ng sinabi ni Jesus kung paano nagkakaisa silang tatlo, ang ating Trinidad, ang ating Ama, ang ating Panginoon sa Kristo, at ang Kanyang banal na Espiritu. Lalahanin natin mga kapatid, ngayon po ay tinatawag natin Ascension Sunday. Ano ibig sabihin Ascension Sunday? Ang pag-akyat ni Jesus, pagbabalik na muli ni Jesus sa langit. Ascension Sunday po ngayon. Naka-lectionary po tayo. Pag-akyat ni Jesus after 40 days. Yung naniniwalang may pa-4 na araw, 40 days. Yun ang kanilang basihan. Sapagkat after resurrection, after na mamatay siya, nagkaroon ng pagkabuhay na maguli, hindi pa agad-agad bumalik si Jesus sa langit. Nanatili pa siya ng 4 araw at 4 gabi kasama ng kanyang mga alagad. At ngayon po, alam natin mga kapatid, ang ating Panginoon sa Kristo'y babalik na muli sa kanyang Ama. Sana po, bago rin tayo bumalik sa ating Diyos, ay nagawa natin ang pinakamahalagang gagawin natin bilang magkakabuklod at bilang nagkakaisang Iglesia Metodista sa kanyang mga pinagkatiwala sa atin. Pagpalain po tayo lahat sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Sige po, dahil ngayon UFM Sunday, tawag po ko ng 2 opisyalis ng kalalakihan. Itaas ninyo ang inyong mga puso. Ayaw magpasalamat sa Panginoon. Tunay na marapat matuwi at aming katungkulan na sa lahat ng oras at sa lahat ng dako, kami ay mapagpasalamat sa iyo. O Panginoon, banal na Ama, makapangyarihan sa lahat, Diyos na walang hanggan, tayo lang. Ng mga anghel at ng mga arkanghel ng buong kalangitan, aming pinupuri at dinadakila ang ngalan mong marangal. Laging pinupuri ka at sinasabing, banal, banal, banal. Panginoong Diyos ng mga hukbo, langit at ang lupa ay puspos ng iyong kaluwalhatian. Luwalhati sa iyo, O Panginoon. Amen. Sapagkat mayroong isang tinapay na bumaba mula sa langit, tayo na marami ay isang katawan lamang sapagkat nagkikibahagi tayong lahat sa isang tinapay. Isang pagkikibahagi sa katawan ni Kristo, ang tinapay na ating ipinagpapasalamat. Isang pagkikibahagi sa dugo ni Kristo. Ito ay nangangahulugan ng isang paglilinis at isang bagong buhay para sa lahat.
na tinanggap natin kay Jesus, ito ang sarong ipinagpapasalamat natin. Mga minamahal, sa pagsilang ni Jesus, nagdiwang ang ating buhay sa kanyang kamatayan. Tayo ay nagkaroon ng bagong buhay sa kanyang muling pagkabuhay. Tayo ay nagtagumpay sa atin ngayong saysayin ang ating pananampalataya kay Jesucristo. Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay muling babalik. Sige po. Atin na po na tinatawagan ang mga tatanggap ng sakramento ito mula sa mga bata. Sige. Salamat po sa mga batang ito na patuloy mong minumula upang maging kaisa mo sila kasama sa dulang ng pagpapasalamat at pagtatalaga sa iyo. Patuloy sila lumaki, may malalim na kaunawaan sa Panginoon. Bahagi sila ng iyong banal sa sakramento. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Hanggang sa magkaroon ng ganap na kamatayan. Sa lipunan, ang mga kabatang ito na patuloy na magsilbing ilaw at pag-asa ng Iglesia, pag-asa ng aming bayan, pag-asa ng kanilang mga mahal sa buhay.
patuloy na maging mabuting anak, ulirang mga anak sa kanilang pinagbibilangang pamilya. Salamat po, Pagkilang Diyos. Sila patuloy na susunod sa iyo, susunod na mga ngasiwa sa iyong minamahal na iglesia dito sa lupa. Sa pangalan ng Jesus. Amen. Diyos, narito naman ang mga kabataang may kulang, ang aming mga maya, ang Methodist Youth Adult Fellowship. Patuloy na pupuri ko kami na silang mas hihigit na may karanasan sa mga kabataan. Naway sila bilang hindi lamang mga profesional sa kanilang larangan, anumang kanilang hanap buhay ay hindi magiging palaki. Ito, bagos, ay magiging daan ang kanilang mga profesyon upang paglingkuran ng aming minamahal na iglesia, ang inyong iglesia, at patuloy na pagtalaga ng kanilang mga buhay sa iyo at sa lipunan. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sila na unang naging saksi ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon Kristo. Si Maria Magdalena, si Maria, at ang ilang mga kababaihang tumulong kay Jesus. Dinadalangin namin ang kanilang patuloy dedikasyon. Ang kanilang mga bibig ay gagamitin nila sa pangangaral, pagsisiwala, pagbabahagi ng inyong mga salita, ang kanilang pagiging ilaw ng tahanan
sa amin din nakatatapos pa lamang sa Mother's Day. Salamat po, patuloy na magsilbing ilos at nagliliwanag ang kanilang mga buhay bilang mga kababaihan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Bilang Diyos, narito rin po ang kalalakihan ito, ang inyong mga alagad na siyang merong kani-kaniyang katangian bilang mga disipulo, bilang mga kalalakihan din po. Sila din ang magsisilbing haligi ng pananampalataya na ibinahagi, itinanim sa amin ng fundador ng Iglesia noong 1738 nang siya'y magkaroon ng isang pag-aapoy ng kanyang puso sa Aldersgate Street. Pinangunahan niya bilang aming fundador at kami din bilang kalalakihan, pangungunahan namin ang aming pamilya, ang aming bayan, ang aming baryo upang maging haligi ng pananampalataya Metodista. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang ating dalangin. Amen. Pasasalamat at pagtatalaga, ating pong awitin ang For the Beauty of the Earth. sa pag-ibig na alay, ulan sa aming pagsilang. Diyos na buong pinalang, pinasan sa langatan.
Maraming salamat po, aming dakilang Diyos. Muli mong binalik tanaw, sinaliwas amin. Baka nga po, may nalilihis na, naiiba na ng kanyang kamalayan ng isip. Muli niyong ipinaaral sa amin ang pagbubuklod, pakikiisa, pagdadamayan, hindi lamang sa panahon na tumatanggap kami ng mga papuri, tumatanggap kami ng karangalan, kundi sa lahat ng panahon. Naroon ang aming kamay, ang aming sarili, ang aming damdamin, higit sa lahat ang aming mga puso, na laging nararamdaman ang kalagayan ng iba. Hindi po nananatiling ang mga mata nito'y nakakakita. Hindi nananatiling ang mga kamay na ito'y tumatanggap. Meron ding pagbibigay. Hindi nananatiling ang mga paa na ito'y naglalakbay kung saan aming ibigin. Kundi ang mga paa ito'y ipinagkatiwala mo sa amin upang makasama kami sa mga gawain mong itinalaga. Makasama ang mga pangitong naglalakbay papunta sa mga misyon, sa mga programa, sa mga pagdadalaw, sa mga may sakit, sa kulungan, sa ospital, maging lalong higit sa aming mga kapatiran. Kailangan namin puntahan at dalawin, alamin ang tunay na istorya ng kanilang buhay kung bakit hindi sila nakakadalo. Bago namin gamitin ang aming bibig sa pagbuhusga, bago namin gamitin ang dila na ito sa panlilibang, sa pag-uusig, gamitin muna namin ang aming mga mata, ang aming isip, ang aming puso, upang sila'y maabot at maramdamin din namin ang kanilang mga sakripisyo, ang kanilang pagpapagal, ang kanilang hirap sa buhay, bago gamitin ang mga bibig na ito upang husgahan ang aming kapatiran. Salamat po, dakilang Diyos. Ngayon ang unang linggo ng pagtanggap ng komunyon at ang unang linggo rin ng inyong pag-akyat sa langit. Natapos, dakilang Diyos, ang inyong misyon. Natapos po ang lahat, kaya ngayon kami ngayon ang magpapatuloy nito. Iiwan niyo ang inyong banal na Espiritu upang kami samahan, pagpuplurin, pagkaisahin. At tulad ng bayan ito ng Inaon, magiging mahinahon kami, magiging mahinahon ang aming damdamin, ang aming bibig, tulad ng isang Inaon na mahinahon ang iglesia ito sa paglilingkod, sa lipunan, sa baryo, sa komunidad, sa aming pamilya, sa mga bagong converte, sa mga bagong na-convert, nagtalaga ng kanilang buhay. Salamat po, dakilang Diyos. Pagpalain po ang buong sanglingkong ito sa aming lahat. Ang mga pagpapasalamat namin sa mga may kaarawan, wedding anniversaries, kagalingan sa mga karamdaman, ibinangon mo sila muli silang nakabangon, nakabawi, muling tumugon ng inyong kapangyarihan sa kanilang mga gastusin sa araw-araw, lalo higit sa pasukan ito ng Hunyo, ang aming mga magulang, ang mga magulang na nag-iintindi ng kanilang mga gastusin sa eskwela. Dakilang Diyos, kayo ang aming good provider. Kaya po ang dakilang Diyos na buhay, ipatotoo namin na ang Diyos namin ay hindi nagkukulang kahit na kailan. Pagkos ang Diyos na binubukala ng buhay at ang lahat ng pagpapala sa aming lahat. Salamat po sa inamin, itinatalaga ang lahat ng ito. Patuloy na magkabuklod-buklod kami, magkaisa-isa kami, nagdadamayan kami bilang inyong pamilya sa Inaon United Methodist Church. Ito po ang aming samang-dalangin at ang patuloy na pasasalamat sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa
ang kanyang mukha sa ating lahat, sa bawat sambahayan, lalong higit sa iglesia nito itinayo ng ating Panginoon Kristo at ang mga naging haligi ng iglesia nito. Samahan tayo patuloy na magkaisa, magkakasundo, laging maranasan ang kaaliwan ng kanyang banal na Espiritu sa ating mga puso mula ngayon at magpakailanpaman. Amen. Sa akin.